Ikaw ang barkong dumaong sa dagat ng pag-aalinlangan, naghatid ng ilaw sa pusong matagal nang naliligaw. Isa sa mga mahalagang isaalang-alang sa pagsusulat ay ang paggamit ng partikular na pantukoy. Binigyang buhay nito ang mga di-konkretong konsepto. Ako po yung nagpadala ng request letter. Jade. Critic, ha? I don't believe in critics. Mag-isip ka na ng ibang trabaho na hindi ang manlait sa artwork ng iba. Okay ka naman magsulat ng romance eh. Pero wag mo nang ipilit yung papoe-poetic mo. Hindi naman ganun kalalim. There is no way my publishing house will release this kind of work. At nagtuturo siya kung paano manilbihan sa mundo. Come on, Jade. Don't you find it pathetic? Pero hindi siya ang tinutukoy mo sa mga tula mo sa libro mo. Bawat kilos mo'y tila isang indak. Ang kumpas ng iyong kamay, musika sa pusong nalulumbay. Sa sayaw ng sandali at titig na kay lalim, isang bagong kwentong kay sarap dinggin. Sa bawat hakbang mo, kumakaba ang daigdig, parang panalangin na walang patid. Sa pagpikit ng mata, ika'y himig, hanggang sa panaginip, patuloy akong makikinig. Anong ginagawa mo rito? Ano nangyari sa'yo? Alam mo, ngayon lang ako nakakilala ng isang writer. Ella nga pala. Luna. Alon ng pagdudutay iyong pinayapaan at sa hangin ng pag-ibig, ikaw ang natagpuan. It was never love. Ginamit mo lang siya. Ginamit mo lang siya to escape from your miserable life! Oo! Miserable ang buhay ko. Pero nung makilala ko si Ella, nagsimula akong makaramdam ulit. Nagsimula akong piliin ang sarili ko. Kaya alam kong babalik siya.